Pero why custody dito sa Balaya? Sir? Humarap na sa CIDJ ang isa sa mga suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon, ang driver bodyguard ni Major Alan De Castro na si Jeffrey Magpantay. Samantala, isang matinding revelasyon ang inamin ng live-in partner ni Jeffrey Magpantay tungkol sa kanyang mga nalalaman sa misteryosong pagkawala ni Catherine Camilon na labis na ikinagulat ng lahat. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Diretso sa upuan sa loob ng conference room sa Balayan Municipal Police Station sa Batangas si Jeffrey Magpantay, ang isa sa pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Humarap si Magpantay sa tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group 4A para kumpirmahin ang ilang personal na detalye. Si Jeffrey Magpantay ang personal driver bodyguard ni Police Major Alan De Castro na isa ring sinampahan ng reklamo kasama ang tatlong iba pa. Siya ang itinuturo ng dalawang testigo sa kanila nang makita nilang inililipat ang isang babae sa pulang SUV na hinihinalang si Catherine Camilon. Inabusuhan si Magpantay ng kanyang abogado na huwag sasagutin ang mga tanong na may kinalaman sa kinahaharap niyang reklamo kaugnay sa pagkawala ni Catherine Camilon. Pero why custody dito sa Balaya? Sir? Matatandaang nagpunta si Jeffrey Magpantay sa Balayan Police Station bandang tanghali nitong Martes kasama ang kanyang live-in partner. Ayon sa report ng pulisya, pinili ni Magpantay na magpakustodiya sa PNP para madaling mahagilap sa investigasyon ng reklamo na kanya ngayong kinahaharap. Dagdag pa ng PNP, sumurrender umano si Magpantay upang linisin ang kanyang pangalan. Hirit pa ng live-in partner nito na sigurado umano siya na malinis at walang dungis ang pangalan ng kanyang live-in partner na si Magpantay sa misteryosong pagkawala ni Catherine Camilon. Hindi umano magtatagal ay lalabas rin umano ang katotohanan. Pinili rin umano nila na magpakustodiya sa pulisya upang masiguro ang kanilang seguridad at malapit lang rin umano ito sa kanilang pamilya. Samantala, magmula kahapon wala pang kaanak ang dumalaw kay Magpantay maliban sa di nagpakilalang lalaki na naghatid ng pagkain sa kanya. Hindi rin siya nagbibigay ng kahit anong impormasyon kung may nalalaman siya sa pagkawala ni Catherine Camilon. Sobrang family namin. Naranasan namin sa sakit. Pero umaasa pa rin talaga kayo. Nandun ang pag-asa. Hindi mawawala. Hindi ko aalisin sa puso ko ang pag-asa ko. Dahil ako yun. Walang sino mang magulang, ina. Naiisip ka na kahit na ano ka para sa mga talagyan ko. Ika nga kinatabig ka sa malaking porsyento na hindi maganda, kailangan mong pamigil sa porsyento. Isang buo, kailangan mo umasa ng mas maganda. Para kayanin mo, para kailangan mo maging makatagin. Gusto niya talaga magsalita si Major De Castro. Oo. Yun ang talagang kailangan namin. Yun ang kailangan namin na malaman. Dahil patagal ng patagal. Ang hirap mong patagal ng patagal. Wala kang kaalam-alam kahit ano. Hindi mo mamalayan, hindi mo maramdaman kung ano na ba. Pilit mong iisipin na andyan siya, pero nasaan. Hindi mo maipaliwanag kung so, parang talagang lalabanan mo lang. Talagang sa akin, wala pa akong kalinawan para sa aking anak. Sa kanya naman, kay De Castro naman, wala ka namang malaman kahit ano. Wala naman siyang sinasabi kahit ano. Kaya, wala naman kami ibang hinihiling kundi yung magkaroon ng linaw. Yung malaman namin kung nasa ng aming anak talaga. 2 buwan na rin. Hirap. Kailangan magpakatatag kahit sobrang mahirap. Hindi lang papasip ba? Yung mama yung maasa. Naasa ako. Magulang ako nanay ako na walang ibang hahangarin para sa mga anak, hindi yung kaligtasan yung basta yung gusto ko bumalik siya, ligtas, buhay. Ano mo sasabihin niyo? Simula pa lamang naman nung bumalik siya, minsan hindi ko inisip na hindi siya makakabalik sa akin. Pag malaki yung ansansa na makakahanap ng posititas,
kung makaharap niyo siya, kung matindi siya dito sa preliminary investigation? Noon pa lagi kong sinasabi sa kanya na ibalik niya ang aming anak, ilabas niya kung nasaan. Wala na naman kaming ibang hinihiling pa eh. Kayo kayo may galit sa kanya? Nandun ang galit, hindi mawawala yun. Dahil yung aming anak, wala. Hindi namin alam kung nasaan. Na wala namang ibang sinasabi, kundi talagang siya ang may alam. Ma'am, nabanggit niyo sa akin, nung nag-usap po tayo sa inyong bahay, sabi niyo itong problema na ito ay hindi niyo dadagdagan pa ng ibang problema. Na para bang hindi ho kayo magkakaso. Ito ho ba itutuloy niyo? Itutuloy namin ito. So, yun ho, itatutuloy niyo si Dipito. Okay. Ma'am, ano po inaasahan niyo po ngayon? Sa paghaharap po ninyo. Ako sa totoo lang, hindi ko alam. Wala akong alam kung ano yung mangyayari. Dahil si De Castro, wala talaga siyang sinasabi kahit ano. Pero naasa ako na magkakaroon ng linaw, magkakaroon ng kaayusan. Yun lang naman yung magkaroon kami ng kahit kaunting yung sa isip ba magkaroon ng linaw. Nasa ng aking anak. Salamat. Kumusta kayo? Okay lang? Okay lang kahit hindi. Ano pong nararamdaman nyo ngayon, ma'am? Na preliminary investigation na po nung kaso. Ganyan pa rin. Ganun pa rin. Ma'am, nung mga nakaraan na si Catherine tapos may mga ganitong balita na lumalabas na itong si Major De Castro, ano ho yung naisip nyo? Mas nalinawan na ho ba kayo? Sa akin wala pa akong kalinawan para sa aking anak. Opo. Sa kanya naman, kay De Castro naman, wala ka namang malaman kahit ano. Wala naman siyang sinasabi kahit ano. Kaya wala naman kaming ibang hinihiling kundi yung magkaroon ng linaw. Opo. Yung malaman namin kung nasaan ang aming anak talaga. 2 buwan na rin, hirap. Kailangan magpakatatag kahit sobrang mahirap. Kayo, ma'am, ay umaasa na babalik pa rin si Catherine? Naasa ako. Magulang ako nanay ako na walang ibang hahangarin para sa mga anak, kundi yung kaligtasan yung basta yung gusto ko bumalik siya basta sa bahay. Simula pa lamang naman nung umalis siya. Minsan hindi ko inisip na hindi siya makakabalik sa amin. Ma'am, pag meron hong malaki ang tsansa na makakaharap niyo po si De Castro, anong gusto niyo sabihin sa kanya? Kung makaharap niyo siya at umattend ho siya dito sa preliminary investigation. Noon pa lagi kong sinasabi sa kanya na ibalik niya ang aming anak, ilabas niya kung nasaan. Wala na naman kaming ibang hinihiling pa eh. Kayo may galit sa kanya? Nandun ang galit, hindi mawawala yun. Dahil yung aming anak, wala. Hindi namin alam kung nasaan. Na wala namang ibang sinasabi, kundi talagang siya ang may alam. Ma'am, nabanggit niyo ho sa akin nung nag-usap po tayo sa inyong bahay, ang sabi niyo ho itong problema na ito ay hindi niyo ho dadagdagan pa ng ibang problema na para bang hindi ho kayo magkakaso. Ito ho ba'y itutuloy niyo? Itutuloy namin ito. Okay. So yun ho, ikakasuhan niyo si Major. Ma'am, ano po inaasahan niyo po ngayon? Ako sa totoo lang, hindi ko alam. Wala akong alam kung ano yung mangyayari. Dahil si De Castro, wala talaga siyang sinasabi kahit ano. Pero naasa ako na magkakaroon ng linaw, magkakaroon ng kaayusan. Yun lang naman yung magkaroon kami ng kahit kaunting yung sa isip ba magkaroon ng linaw. Nasa na namin mga. Okay. Sige po.